ikaw. Dalhin mo rito, pronto! Hinata, mag-ingat ka sa inyong mga lihim na kaaway. Uulitin ko, hindi masama ang aking ama at anong naging kanyang kasalanan. Ako'y nakikiusap sa'yo na ako yung kunin at dalhin sa iyong pinaroonan kasama ng Diyos na kung saan ay hindi na ako mahirapan pa. Isang nobela na naglalantad ng mga sugat ng lipunan. Isang salamin ng mga katotohanang masakit ngunit kailangang malaman. Ang mga anino ng nakaraan ay naghahari at ang mga lihim ay naghihintay ng umiyak. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, sa gitna ng mapang-aping pamamahala ng mga Kastila, isang tinig ang sumigaw. Ang tinig na yun ay si Jose Rizal at ang kanyang sandata ay ang Noli Me Tangere. Mama, ano at ako yung sinilang na may kakambal na sumpa? Ako'y nakikiusap sa'yo na ako yung kunin at dalhin sa iyong pinaroonan kasama ng Diyos na kung saan ay hindi na ako mahirapan pa. O aking ina, dalhin mo ang iyong bugtong na anak kasama ng mga santo at mga anghel. Wala na Ang kwento ay nagsisimula sa isang pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiago, kung saan ang mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao ng Maynila ay nagtipon. Dito, ang mga alitan at mga pangarap ay magsisimulang magsalubong. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay isang sentro ng kapangyarihan at impluwensya. Dito nagtitipon ang mga praile, opisyal at mga mayayamang Pilipino. Isang lugar kung saan ang mga lihim at alitan ay nagtatago sa likod ng mga ngiti at pagbati. Hawaan ka ng gusto. Jesus Mariosa, maghintay kayo mga bulagsak. Napakalaging handaan nito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya lalahanin ang gumasta ng labis. Nakakayamutang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indyo ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indyo. Magdaan-daan kayo, Padre Damaso, pagkat tayo ay nasa ilalim ng bubong ng isang Indyo. Sa reverensya, baka magdamdam sa Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal na hindi tinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang Indyo. Tayong malayo na siya sa ganoong walang galang na tao. Sigurado naman, Hong, hindi kasing saklap ng nangyari sa inyo ang nangyari sa amin. Naku, sigurado akong nagsayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa handaan at matutulog ng hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Ano kanyang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra.
Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Kinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak ko po kayong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad po, Reverensya. Di ka nagkakamali, iho. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyang pinagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala at malinit kong nakasama ang iyong ama, kaya masasabi kong isa siya sa kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo ang mga duda ko tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Handa ng hapunan, senyor at senyor. Halika, Ino. Servidor, ipasok ang tinola. Hoy, ikaw! Dalhin mo rito! Pronto! Alam niyo ba na sa lahat ng pagkain sa Las Pilipinas, ang tinola ang aking paboritas es muy delicioso. Pwede niyo bang patigilin ang musika? Nakakarindi sa tenga. Ipahinga niyo muna ang instrumento niyo. Senyor Ibarra, 7 taon ka na tunang nag-aaral sa Europa. Mabuti at hindi mo nakalimutan ang Las Pilipinas. Hindi po, kahit tila ay malimot ako ng ating bayan. ¿Qué quieres decir? Halos 1 taon akong nawala kahit wala akong nakuhang balita. Maging sa San Diego, kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam ang tunay na dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila ba hindi kayo nakakatanggap ng telegrama? Perdoname, senyor at senyora. Pero para hindi maging malungkot ang ating usapin, lalo na't nasa kaligtaan tayo ng kasiyahan, ito na lamang ang iyong sagutin, senyor. Ano ang mga nakita mong katangi-tangi sa bansang iyong narating? Ayan na ba ang edukasyon sa Europa? Nauumid ng isang tao na parabang isang mudo! Ha 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 ha. Diyos ko, sa araw nito'y parang panaginip na lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Pinata, ingat ka sa inyong mga dilim na kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat na maging isang aral iyon. Pagpatawad ninyo, sa wari ko'y nagmahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakapatid ay wala ako ho kahit ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Dalas ang masyadong kapanatagan ay maari magdulot ng kapamakan. Hanggang sa muli hininga ng iyong ama na si Don Rafael Ibarra, hindi siya makapaniwalang meron pala itong matatagong kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit nag-aalinlangan si Kapitan Tiago na magbahagi ng kanyang kaalaman sa aking ama. Ngunit bakit nga ba siya nakulong sa piitan? Ano ba ang kanyang naging kasalanan? Tanging kasalanan lamang ng iyong ama ay siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kang mag-alala dahil ang mabulok sa bilangguan ng bansang ito ay may tuturing na kabayanihan. Ngayon ko lang nalaman ng totoong nangyari sa aking ama. Tunay ngang napakalupit ang sinapit. Patawad, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipapaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Kinyente, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman tungkol sa aking ama. De nada, Senyor Ibarra. Akala mo si Ibarra na ang sakay ng karweng ilan, ano? No, Papa. Hindi naman po siya ang aking
Kilalang kilala kita, aking Maria. Hindi mo ko kayang pagliman. Batid kong kanina mo pa siya hinihintay. Huwag mo nang tuksuin, Primo. Nakikita mo at namumutla na. Narito na ang hinintay mo, Iya. Ang mga dalaga naman, hele-hele bago kiyere. Gusto mo, halika, pumalito ka. Buenos dias, Iyo. Kamusta? Buti po, Tiyo. Halika, iho, at upo. Maiwan ka muna rito, iho. Tatawagin ko lang si Maria Clara. Sige po, Tiyo. Maria, Maria, ano't napakatahimik? Hindi mo ba lamang ako tatanungin kung anong nangyari sa 7 taong kong pagkawala? Batid kong marami ka ng lugar na napasyalan. Higit na marami ka ng taong nakilala. At sa mga taong iyong makausap, naaalam mo ba ako? Lalo, batid kong maraming maliliit na kababaihan sa Europa. Marami, oo. Ngunit maaari mo bang makalimutan ang pinakamarinig na dalaga sa lahat ng mga dalaga? Paano kita malilimot kung kasama ko rin ang aming mga alaala at ang napakatamis na rin? Maria, kahit hindi kita kasama, ang iyong wangis ay palagi ko pa rin nakikita sa mga ulat ng bansang aking narating. Palagi kang nasa isip ko, mahal ko. Ulit-ulit kong mabasa-basa ang iyong mga likha, kasi gayoy maramdaman kong kailanman ay hindi mo ko nilisan. Ipagpaumanhin, Senyor, ngunit merong dumating na sundo galing Ponta. Nilala na roon at naghihintay ang iyong matalik na kaibigan. Paalam na aking sita, ngunit kailangan na kitang lisan. Naiintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Iha, ano bang iniiyak mo riyan? Sa San Diego na po si Ibarra po. Nagpaalam na po siya sa akin. Ano bang pinapapanglang mo? Hindi ba't pinagbabakasyon ko kayo ng tiyo mo sa San Diego? Tumahan ka na. Tinitiyak ko magkikita kayo roon ng nobyo mo. Santiago, Magandang gabi, Padre. may pag-uusapan tayo tungkol kay Maria Clara at doon sa anak ng Erhe at Filibustero na si Crisostomo Ibarra. Sumunod ka sa akin. At sino ka, Santiago, para magpasya sa buhay ni Maria Clara ang hindi nagsasangguni sa akin? Paumanin po, Padre. Tinitiyak ko lang ang kalusugan ng aking anak at nagpasya akong pagbakasyonin siya sa San Diego. O, sa bayan ng kanyang nobyo? Para saan? Para mas lalo pa silang magkalapit ni Crisostomo Ibarra? Nasaan kaya yung lalaki yun? Huwag mong sabihin na pumunta na rin siya sa San Diego. Andito pa po siya, Padre. Ang sabi niya sa akin ay marami pa po siyang aasikasuhin dito. Muy bien, muy bien. Buenos noches, madre. Clarita. Buenos noches, madre. Nasaan na ho, Mang Adong? Ah, tandang-tanda ko. Dito namin ininibing ang iyong ama. May malaking krus pa nga dito eh.
Nasaan na nga? Ayun, si Poltorero. Pagpaumanin po ninyo, Ginoo. Alam niyo ba kung sino ang nagbukay ng libingan ng aking ama? Wala na po dyan ang libingan. Bakit nga wala na? Sino ang nag-utos sa inyo no kain niyo ang libingan ng aking ama? Huwag po kayo sa akin magalit. Ngunit utos po yun na pura. Sinong kura? Si Padre Damaso ba? Sumagot po kayo, Ginoo. Si Padre Damaso ba ang nag-utos sa inyo? Hindi po yung bagong kura na mahilig mo na po. Ginoo, si Padre Salvi. Bueno. Anong biro ito ng tadhana't tayo pang dalawa ang pinagtakbo? Ako ba ang kinakausap mo? Kayo nga po, Fraile. Meron lamang po akong gustong itanong sa inyo, ngunit hayaan niyo po akong magpakilala. Ako nga pala si... Crisostomo Ibarra, anak ng erehe at pilibustero. Walang galang na po, Fraile, ngunit hindi po masama ang aking ama. Sinasabi mo bang kasinungalingan ang kanyang mga ginawa? Uulitin ko, hindi masamang aking ama at anong kanyang naging kasalanan at ipinagkait ninyo sa kanya ang disenteng libingan. Santiago! Hoy muchacha! Tawagin mo ang amo mo rito! Santiago! Bakit po, Padre? Ang sabi mo sa akin, hindi pa paroon sa San Diego sa Ibarra. Ngunit malaman lamang ko doon ng permanenteng iyon. Anong akala mo sa akin? Hindi ko malalaman ang katotohanan? Patawad po, Padre. Patawad po. Ang sabi niya po sa akin na hindi siya paroroon sa San Diego. Pwes, naisahan ka ng animal! Tanggalin mo ang kamay mo sa aking balikat. Paumanin po ninyo, Padre, ngunit dapat niyo munang sagutin ang aking mga katanungan. Ano't ginawa ninyo sa kanyang libingan at bangkay? Ulitin ko ang aking tanong po, Padre. Anong kasamaan ang ginawa ng inyong kabanal-banalan sa aking ama? Kakamali ka. Wala akong ginawa. Anong wala? Anong maaring gawin ng isang tao upang ituring niya siyang mas mababa pa sa hayop? Hindi ako ang nag-utos. Ang pinalitan ko, si Padre Damaso. Siya ang nagnais na pastanganin ang bangkay ng patay. Serverwensya at iman. Spirit, tama na po! Subukan niyong magsumbong sa ina niyo. Subukan niyo lang. Subukan niyo lang ha. Pati si Sisak, sasaktan ko. Labas! Ukol ba ito sa mga kandila o ukol ito sa mga kaluluwa? O mga bata, kasama ba kayo sa akin? Naghanda ang inyong ina ng panghapunang pangpuro para sa inyo. Inang, nasan po kayo? Jesus Maria Josep, anong nangyari sa'yo, Basilio? Huwag kayong mag-alala, ina. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay pa? Ngunit bakit kaduguan? Naku naman! Ako po ay tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi ng sakristan mayor dahil hindi daw ako makauuwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal lang maglakas ng alas 9 ng gabi. Kaya't noong nakasulubong kong mga gwardiya sibil sa bayan at sinigawan ako ng Queen Vive, ay nagtatakbo ako. Pinaputukan nila ako at isang punglo ng balang dumapti sa aking noo. Walang iya talaga yung mga gwardiya sibil na yan. Sadyang wala silang puso. Halika't anak at gawatin natin ang sugat mo. Pagpasensyahan mo na anak, tawilis lang ang natira sa inyo. Naghanda ako ng masarap na ulam, ngunit kinain lahat ng inyong ama.
Pagpasensyahan mo na lang din siya. Huwag ka nang mag-alala, hindi naman niya ako ginawa ng masama. Bakit pala hindi pa pauwiin si Crispin? Huwag mo munang isipin at matulog ka muna. Kawawa naman ang aking anak. Crispin! Naku anak, tapano ka? Hinay, ayoko na pong magsakristan. Sundin niyo na po si Crispin bukas sa kumbento at kunin niyo na po ang aking mga sweldo. Ayoko na pong magsakristan. So ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ilabas mo ang iyong mga anak. Hindi ko alam dahil hindi pa sila umuwi simula kahapon. Kung sa gayon, ikaw ay sasama sa amin, hindi ka makakalabas ng kwartel hanggat hindi mo tinuturo ang iyong mga anak. Ina, nandito ba kayo? Ina! Nasaan na kayo? Ina! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Ina! Nasaan na kayo? Ina! Tubig! Kang tubig! Nakita mo ba ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Nasaan kayo mga anak ko? Nakita mo ba ang mga anak ko? Victoria, maaari ko mag-outing ang hindi pa na Umanhid pero ayaw. Sige na, Victoria. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawi? Oo nga, sige na. Malulungkot ang aking mga awit. Ayos lang yan. Pumayag ka na. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik ng araw. Ang hangin may samyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. May buhaya! Kailangan niya ng patanim. Utang ko sa'yo ang aking buhay. Hindi kayo dapat naging mapusok. Hindi ninyo dapat biruin na ganun na lamang ang kamatayan. Paano kung ikaw ang napahamak? Sa piling na ako ng aking pamilya. Isa nga pala, anong pangalan mo, magiting na bangkero? Elias! Elias po, senyor. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, papuntahin mo dito. Ikaw pala. Hindi ko inaasahan ikaw ang darating. Tara, mag-usap tayo. Patawad, senyor. Pero kailangan niyo talagang mag-ingat. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami po silang nagtatago sa likod na nakangiti at mabait nilang mukha. Isa pa ang taong nakadilaw kanina sa kanila. Hindi lamang po ako sigurado sa iba kanina. Upang kayo hindi mapahamak, kailangan hindi malaman na inyong kaaway na kayo handa.
Mas mabuti kung makikita ng inyong kaaway na kayo hindi nag-iingat at kayo nagtitiwala sa lahat. Nalulungkot ko lamang ang pagkamatay ng taong yun kanina. Kung nabuhay siya ay malamang mapapakinabangan natin siya. Para naman sa ganon ay matuntun ko pa ang iba ko pang mga kaaway. Tawad, Don Ibarra. Ngunit nagkakamali po kayo. Sa galit niya, kung siya'y nabubuhay, ay malamang magtatago lamang siya sa baluktot nating pamalan. Ngunit mukhang nilalayan ng Diyos ang mamatay siya. Sana lamang po ay paghandaan niyo ang bawat sandali dahil panigurado pinaghahandaan nila upang mapuksakan. Bueno, Senyor, haalis na po ako. Marami pong salamat. O dapat ang magpasalamat dahil iniligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, Senyor. Kahit kailan niyo nais at kahit kailan niyo kailangan. Paalam, Elias. Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya, gaya ng arkitekto at reverensya. Kakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indyo at nagtutulong-tulungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbang iyan. Subalit ang ipinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto, ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Madadamay ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan ng isang ama ng ilupong nakakamatay sa loob ng bilangguan at niwalang higaang. Walang sino man ang maaring umalipusta sa aking ama. Itong paring ito ang kinakaiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Isa siyang demonyong nagbabanal-banalan. Siguro naman maaari ka ng mamatay. Sasabihin ako, Maria. Si Padre. Ang pangit ng mga bahay. Halatang mga Indio lamang ang nakatira dito. Aba, mga wala pang galang. Natakatakang puro pangungutya na lamang ang mga naririnig mo sa mga trident tungkol sa kanila. Dahil ganyan kayo makatingin, naingit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag kang kumarang kung ayaw mong kumilako ng kustiso mo. Kayo? Kinaiinggitan ko? At bakit? Ah! Kinaiinggitan ko nga pala ang iyong kulot. Napakagandang tanawin, dalawang donyang walang asal lang nag-aaway sa harap ng mismong durungawan ng bintana ng bahay ng Alperes. Ano kaya ang kahihinatnan nito? Para sabihin ko sa iyo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikado kong tao, walang Alperez ang nakakapasok sa bahay namin, kundi naghihintay lamang sa pintuan. Aba, excellentísima, Senyora Pupot, hindi nakakapasok ang mga Alpares, kundi ang mga bilakyod na tulad ng iyong asawa. Talagang ginagalit mo ako. Hintayin mo ako dyan sa taas at dyan tayo magtutuos. Paraanin mo ako, mang walang modo! Walang hiya ka. Labandera ka lang naman noong pinikot mong asawa. Gusto mo ng gulo? Sige, pagbibigin kita, Senyora Grosera. Bitawan mo ako. Walang hiya ka. Sus Maria Septon Collection. Ano namang gulo ito? Magsitigil kayo at nakahiya sa mga tao. Bilhan nyo nga ng disenteng damit yan. Wala kayong pera. Magnakaw na lang kayo sa taong bayan. Total, may sundalo naman kayo. Ano kung sabihin ko sa iyong may hawak ako ng liham ng iyong ina para kay Padre Damaso na magdadala ng malaking kahihiyan tungkol sa iyong pinakamamahal na ninong at sa iyong ama. Paano ang kahihiyan, Padre? Malaking kahihiyan tungkol sa iyong pamilya. Pamilyang pinakaingat-ingatan ng iyong pinakamamahal na ama-amahan. Ama-amahan? Sa nilalaman ng liham na ito, hindi si Don Santiago ang tunay mong ama. Ang tunay mong ama ay walang iba kundi ang iyong pinakamamahal na ninong, si Padre Damaso.
karapatan. Totoo ba? Ninong, aking pinagalang-galang na ina't ama? Totoo ba na kayo ang tunay kong ama? Saan mo nakuha yung walang basehang impormasyon na yan? Kanino? Huwag niyo na hong tanungin kung sinong nagsabi sa akin. Tapatin niyo na lang po ako. Kayo po ba ang tunay kong ama? Huwag na ho kayong magtangkang magsinungaling sa akin, Friday. Lalo't nasa tahanan tayo ng Diyos, batid niya ang katotohanan. Iha, masisira lahat ng aming pinaghirapan para mabigyan ka ng isang magandang buhay. Naiintindihan mo ba, anak? Kung gayon ay totoo nga? Totoo nga na kayo ang tunay kong ama? Patawarin mo. No, Metoges! Hindi ako makapaniwala ng tunay kong amay sa palang makasalanang fraile. Pero to eres quid pretende et senar la bondad. Dadalhin ko kayo sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Ihatid ko ang salapi na itinago ko. Magagamit niya iyon sa pangingibang bansa. Mangingibang bansa? Iniligtas mo ang aking buhay ng 2 beses sa kabila ng kasiwaan ng inyong angkan sa aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa inyo ang iyong nawalang pera. Sumama ka sa akin at tayo magturingang magkapatid sa ibang bansa. Hindi ako magiging masaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit pinapalis niyo ako? Parating na sila, Ginoo. Kailangan nyo nang umalis. May natagpuan kami 2 bangkay. Sino? Hindi namin batid kung sino dahil sunog na sunog ang kanilang katawan. At natagpuan namin ito sa tabi ng isang bangkay. At sabi ni Kapitan Tiago, batid niyo ba kung kanino ito? Hindi! Hindi maaari, Crisostomo! Crisostomo, hindi pwede! Anong gagawin niyo sa akin? Bitawan niyo po ako! Inuutusan kita na lumuhod at magsasagawa ako ng eksorsismo. Wag po! Huwag kang maingay.